Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mayabang pa ngayon si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, tinanggap ng Interpol ang aking, kasi daw, sumulat daw siya sa Interpol na in-inform niya ang Interpol sa Austria na wag siyang ilagay sa list. Wag siyang ilagay sa list ng red notice. Kasi nag-a-apply siya ng asylum sa Austria. Yun yung ang reason niya. Ngayon, in-announce ni Roque na tinanggap daw ng Interpol yung kanyang request na wag siyang ilagay sa list. Yan daw yung nag-assure daw sa kanya ang Interpol, hindi siya ilalagay sa red notice. Kaya parang kinakantsawan niya ngayon ang DOJ ng Pilipinas, ang NBI, ang DILG, ang DFA. Parang kinakantsawan ni Roque, wala kayong nagawa sa akin. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Parang ganun eh. Ang problema kasi dito, yung ambassador ng Pilipinas dun sa Austria, parang tumutulong pa kay Roque. Di ba? Parang tumutulong pa kay Roque yung ambassador dun. Kaya dapat gumawa na ng hakbang yan ang DFA. Dapat pinipressure yung ambassador doon, yung anak ni Gloria Arroyo. Kasi yung anak ni Gloria Arroyo ang anak ni Gloria Arroyo, yun si Loli Arroyo Bernas. Anak ni Gloria yon. Yan yung ambassador sa Austria. Ngayon, dapat sana inaano na ito pinapakilos yung ambassador doon na makiki-coordinate sa Interpol, makiki-coordinate sa Austrian authorities, na yan si Roque, seryoso ang kaso niyan sa Pilipinas. Ano yan? Non-bailable ang offense niyan. Serious crime yan. Qualified human trafficking. Ay pag narinig ng mga sa Europa naman, pag sinabi mong human trafficking, malala yan. Di ba? Sana ganun. Ang problema kasi, yung ambassador mismo sa Austria, kaibigan ni Roque, anak ni Gloria Kaya lang, anong ginagawa ng DFA? Di dapat rin-remind yung ambassador doon. Wala nagiging na ito. Kaya, yan ang malungkot mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Roque, malaki raw ang paniniwala niya na maaaprubahan ng Austria yung kanyang political asylum. Dapat hindi. Dapat matulad yan sa the Netherlands. Di ba sa the Netherlands, hindi na-apruban yung niya? Hindi na-apruban yung application niya for political asylum? Dapat sa Austria, hindi rin ma-aprubahan yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Anong ginagawa ng DFA? Anong ginagawa ng DOJ? Anong ginagawa ng DILG? Magtulungan na kayo. Ipakita nyo na ang gobyerno ay hindi pwedeng paglaruan. Na hindi nyo pwedeng maliitin ang gobyerno. Gobyerno ito ng Pilipinas. Government of the Republic of the Philippines. Parang mas maano na itong matatalo na ba ang Estado ng Pilipinas? Ng mga tulad nito? Tulad ni Saldico, tulad ni Harry Roque? Hindi. Lalo na yan si Harry Roque. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano nang ginagawa? Secretary Junby Crimolia. Ano nang ginagawa? Secretary Lazaro ng DFA. Ano nang ginagawa? Secretary Vida ng DOJ. Ano to mga kabunyog, mga kababayan Hindi maganda ang nangyayaring ito. Parang lumalabas, pinaglalaruan ng mga ito ang gobyerno Kapag ang gobyerno ay tinatalo na ng mga hugante, hindi maganda yan. Kailangang ipakita ng gobyerno na hindi nyo pwede kaming Gagamitin ng gobyerno ang lahat ng nito. Lahat ng resources, lahat ng networks, lahat ng connections, lahat. As in lahat. Napakamakapangyarihan ng Estado Napakamakapangyarihan ng gobyerno.
Kaya ano yan, mga kabunyog, mga kababayan, sana gawin ninyo sa DOJ, gawin ninyo sa DILG ang nito. Napapahiya na ang bansa dito sa ang gobyerno napapahiya dito. Hindi maaresto si Saldico, hindi maaresto si Roque. Oh. Nang kakantyaw pa si Roque, wala kayong magagawa sa akin. Hindi ako ilalagay ng Interpol sa red notice. Inassure na daw kaya sa kanya ng Interpol. At magagrant na daw ang kanyang political asylum. Mga kabunyog, mga kababayan ang problema nga kasi, nagtuturuan. Sabi ng DILG, hindi sa DFA yan. Sabi naman ng DFA, hindi. Hindi naman kami lang yan. Ang gulo. Ang gulo ng mga ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Dapat sila Saldico, maaresto na yan, mapabalik sa Pilipinas. Dapat si Roque, maaresto na yan, mapabalik na yan sa Pilipinas. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, nakakalungkot na ganito ang nangyayari. Ito naman kasing si John Vic Rimulya, panay pa-interview lang Ano yan Inalis kasi nila si Tory sa PNP. Hindi pa naman tapos si Tory ng PNP. Hindi pa tapos sa PNP chief. Inalis nila. Akala kasi ni Rimulya, kaya niya yun. O ngayon, walang nangyayari. Papahiya siya. Huwag na natin pag-usapan si Bantag. Ano pa yan? Yan sana, isusunod na sana yan ni Tory si Bantag ngayon wala. Tapos ngayon, dahil hindi nagtatagumpay si John Vic, ipapasa sa DFA, sabi ni John Vic Rimulya. Hindi, sa DFA yan. Sa DFA na trabaho yan. Tapos ngayon, ang nagpapa-interview lagi si John Vic Rimulya, gusto niya, ini-interview siya. May plano po ba kayong tumakbo sa 2028? Di ba? Sabi ni John Vic, wala, wala, naman, sino ba ang walang plano sana maging presidente ng Pilipinas? Di ba? Mga ganun yung sagot niya. May plano kang magpresidente tapos itong ganito, hindi mo na na nagagawa yung trabaho mo. Paano ka magiging presidente ng Pilipinas? Di ba? Kasi kumakalat na ngayon, ang dapat daw na kandidato ng administrasyon, si John Vic Rimulya at si Vince Dizon. Mga kabunyog, mga kababayan. Nakakalungkot. Hindi, ang malungkot dito kasi, naiinsulto tayo Naiinsulto ang gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Dapat yan, si Saldico, si Roque, pangunahin yan. Pangunahin yan. Yan pa ngang si Cassandra Leong, kasabwat yan ni Roque, di ba, sa kaso? Sila yung magkakasabwat ngayon, nagtatago rin yan. Pinalaya din kasi, nakakulong doon sa House of Representatives, si Cassandra Leong, biglang nakalaya. Ano ba yan? Tapos ngayon, hindi na makita kung nasaan. Di ba? Kasabwat ni Roque yan, si Cassandra Leong. Hindi makita ngayon kung nasaan na. Pinalaya kasi doon sa House of Representatives, nakakulong sana yan kasi na-cite in contempt yan Tapos nung hinahanap na, wala na, hindi na alam. Pwedeng nasa ibang bansa na yan. Itong si ang importante diyan, si Roque. Saka itong si Saldico. Lalo na itong si Roque, mayabang. Ako dito naririndi ako dito pag napapanood ko pag nagyayabang. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan, ang yabang-yabang. Hindi daw siya ilalagay sa red notice. Bigo na naman daw ang gobyerno. Sa Interpol red notice, nagsabi na daw sa kanya ang Interpol. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pag iniinsulto nila ang gobyerno, tayo yung naiinsulto. Kasi tayo ang gobyerno ng Pilipinas. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.